Noong sandaling nalaman kong may dinadala akong isang munting buhay, parehong napaiyak sa tuwa si Rico at ang biyenan ko. Sabi ng lahat, mapalad daw ako na nakapasok sa pamilyang ito, isang payapang kanlungan. Ngunit 2 linggo lang ang nakalipas, habang nililinis ko ang mga gamit ng biyenan ko, isang bagay na nakatago sa isang pulang plastic bag ang nagpatindig ng balahibo ko at nagpanlamig sa aking puso. Ito ay isang hindi maipaliwanag na takot na unti-unting gumapang at sumakal sa pag-asang nagsisimula palang mamukadkad sa aking puso. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon sa Maynila, na may gininto ang sikat ng araw na parang pulot pukyutan, kung saan ang nagniningning na mga puno ng flamboyant ay nagbibigay kulay pula sa isang sulok ng aming eskwelahan. Mahigpit na hinawakan ni Rico ang aking kamay, ang kanyang mga mata ay kumikinang na parang naglalaman ng libu-libong bituin, isang halo ng kagalakan at malalaking pangarap para sa hinaharap. Nagsalita siya tungkol sa isang maliit na tahanan, kung saan kaming dalawa lang ang magkasamang bubuo ng isang kumpletong buhay, walang halong pag-imbot. Ang pag-ibig namin noon ay puro at kasing linaw ng kristal, isang pag-ibigan ng mga estudyante na hindi pa binabagabag ng mga problema sa pera at pang-araw-araw na gastusin. Sa loob ng 4 na taon sa kolehiyo, si Rico ay palaging isang maalaga at maalalahaning lalaki, ang aking ipinagmamalaki sa harap ng aking mga kaibigan. Lahat sila ay humahanga, sinasabing napakaswerte ko raw na magkaroon ng isang nobyo na hindi lang matalino, kundi mabait at lubos na mapagmahal. Naniwala ako noon na ang lalaking ito ang magiging payapang kanlungan ng aking buhay. Sa aming farewell party, lahat kami ay uminom ng marami, pati na si Rico. Dahil mahina ang tolerance niya sa alak, ilang bote pa lang ng beer ay pulang-pula na ang kanyang mukha. Tinukso siya ng aming mga kaibigan, pinipilit siyang ubusin ang sunod-sunod na baso bilang pagbati sa magkasintahang malapit ng ikasal. Habang nakaupo sa tabi niya, ako ay parehong nag-aalala at natatawa, paminsan-minsan ay sinusubuan ko siya ng isang hiwa ng lemon para mahimasmasan. Nang matapos ang party, lasing na siya at hindi na makatayo ng tuwid. Nahirapan akong alalayan siya palabas, tumawag ng taxi at ihatid kaming dalawa sa inuupahan naming kwarto. Pagdating sa silid, dahan-dahan ko siyang inihiga sa kama, tinanggal ang kanyang sapatos, at kumuha ng maligamam na tuwalya para punasan ang kanyang mukha. Si Rico ay nakahigang walang kagalaw-galaw, bahagyang nakapikit ang mga mata, at may ibinubulong na hindi maintindihan. Inisip kong pagod lang siya, kaya hinayaan ko siyang matulog. Ngunit sa kalaliman ng gabi, habang ako'y nahihimbing, nagulat ako sa mahihinang hikbi sa aking tabi. Lumingon ako at nakita kong nakaupo na si Rico, hawak ang kanyang telepono. Ang malamig na puting ilaw mula sa screen ay tumatama sa kanyang mukha na namumula pa rin dahil sa alak. Sa kabilang linya, sigurado akong ang kanyang ina, si Aling Elena. Ang boses niya ay parang naglalambing, paungol na parang isang batang inabandona, malayong malayo sa kanyang karaniwang pagiging seryoso. Nanay, lasing na po ako. Nakahinga ako ng maluwag, iniisip na naglalambing lang siya sa kanyang ina. Normal lang naman iyon. Ngunit ang sumunod niyang sinabi ang nagpatigil sa tibok ng puso ko. Nanay, wala na po akong isusuot na brief bukas. Walang naglalaba para sa akin dito. Natigilan ako, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa aking likuran. Isang 22 taong gulang na lalaki, isang college graduate na malapit nang harapin ang totoong buhay, tatawag sa kanyang ina sa kalagitnaan ng gabi para lang magreklamo tungkol sa kawalan ng malinis na underwear. Ang boses niya ay puno ng pagkaawa sa sarili at pagtatampo, na para bang iyon ay isang napakalaking trahedya. Nanatili akong nakahiga, nagkunwaring tulog na tulog, ngunit ang aking mga tainga ay nakikinig sa buong pag-uusap nila. Si Aling Elena sa kabilang linya ay inaalo siya na parang isang 3 taong gulang na bata. Anak ko, tahan na. Tahan na. Bukas, padadalhan ka ni nanay ng 1 dosenang bago. Hayaan mo na lang dyan ang mga maruruming damit. Uwi ka naman sa weekend, lalabhan ko lahat yan. Tila natuwa si Rico sa narinig, naging masigla ang kanyang boses. Opo, alam ko naman pong ako ang pinakamahal nyo, nanay. Ang pag-uusap nila ay tumagal ng halos kalahating oras, puro mga paalala at pag-aalo mula sa ina at mga pagsang-ayon at paglalambing mula sa anak. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, bumuntong hininga siya ng maluwag at muling humiga para matulog. Ngunit ako, hindi na ako mapakali at hindi na makatulog. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa aking puso, hindi selos, kundi kaunting inis, isang bahagyang pagdududa.
Pinakalma ko ang aking sarili, iniisip na marahil ay dahil lang sa kalasingan kaya siya kumilos na parang bata. Ang pagiging malapit ng isang anak na lalaki sa kanyang ina ay isang magandang bagay, patunay na siya ay isang taong mapagmahal at may pagpapahalaga sa pamilya. Sinubukan kong iwaksi ang mga kung ano-anong iniisip, sinasabi sa sarili na hindi dapat ako maging masyadong sensitibo. Ang pag-ibig na akala ko'y perpekto noon ang bumulag sa aking isipan, na naging dahilan upang hindi ko mapansin na hindi pala iyon isang kilos na dala ng kalasingan, kundi isang bahagi ng kanyang pagkatao na malalim na ang ugat. Iyon ang unang senyales, isang maagang babala na hindi ko pinansin, na sa huli ay pagbabayaran ko ng napakamahal. Ang aming kasal ay naganap 6 na buwan pagkatapos noon, masaya at puno ng mga pagbati. Sumama ako kay Rico sa kanyang probinsya upang doon magsimula ng buhay. Natanggap siya sa isang ahensya ng gobyerno, at ako naman ay nakahanap din ng isang matatag na trabaho sa opisina. Umupa kami ng isang maliit at magandang bahay, sinimulan ang buhay mag-asawa na may maraming pangarap at pag-asa. Inakala ko na mula rito ay tunay na naming sisimulan ang pagbuo ng sarili naming tahanan, kung saan kaming dalawa lang ang magkasamang magbabahaginan ng lahat ng saya at lungkot. Ngunit nagkamali ako. Ang buhay may asawa ko ay mabilis na naging isang serye ng mga araw na pamumuhay sa ilalim ng pagmamanman at kontrol ng isang ikatlong tao, ang aking biyenan, si Aling Elena. Noong una, paminsan-minsan lang siyang dumadalaw, nagdadala ng ilang gulay mula sa kanyang hardin. Ngunit sa tuwing darating siya, ikot siya sa buong bahay, sinisiyasat ang bawat sulok. Pinuna niya ang kurtinang pinili ko, masyado raw madilim ang kulay. Ang pagkakaayos ko raw sa kusina ay hindi maganda sa feng shui. Pati na ang paraan ko ng pag-aayos ng bulaklak ay hindi niya nagustuhan. Ang chrysanthemum para lang sa mga patay, anak. Sino ba namang naglalagay niyan sa loob ng bahay? Sabi niya sa isang boses na malambing ngunit puno ng otoridad, bago niya bunutin ang lahat ng bulaklak mula sa florera at itapon sa basurahan. Halata ang inis sa aking mukha ngunit iwinaksi lang ito ni Rico. Nagbibigay lang naman ng suhestyon si nanay. Huwag mo nang dibdibin. Ganyan talaga ang mga matatanda, metikuloso. Ang kanyang pakikialam ay lalong lumala, nagsimula siyang kontrolin kahit ang mga pinakapribadong bagay. Isang araw, nakita niya ang bagong bili kong lipstick sa ibabaw ng dressing table. Kinuha niya ito, pinag-ikot-ikot, at mumuso. Magastos ka masyado. Ang babaeng may asawa na ay dapat maging simple. Para saan pa ang maraming kolorite? Baka kung ano pa ang isipin ng mga tao na hindi ka disenteng babae. Natigilan ako, hindi pa man ako nakakasagot ay sumang-ayon na si Rico. Tama si nanay, mahal. Nasa bahay ka lang naman, hindi ka naman lumalabas, para saan pa ang makeup? Tama si nanay. Magtipid tayo para sa pamilya natin sa hinaharap. Pakiramdam ko ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang lipstick na yon ay binili ko gamit ang sarili kong sahod. Iyon ang aking munting kaligayahan. Ngunit sa kanilang mga mata, ito ay naging isang kasalanan. Ang pinakamatindi ay ang tungkol sa pagbili ng bahay. Matapos ang isang taon ng pag-ipon, nagpasya kaming bumili ng bahay sa pamamagitan ng installment para magkaroon ng sariling tirahan. Marami kaming tiningnan ni Rico, at sa wakas ay nakahanap kami ng isang kondominium unit na malapit sa sentro, na maginhawa para sa aming parehong trabaho. Ang unit ay may balkonaheng nasisikatan ng araw at maluwag na espasyo. Naiisip ko na ang sarili kong magtatanim ng mga bulaklak doon, bawat umaga'y magigising kasama ang aking asawa para magkape at pagmasdan ang syudad. Tuwang-tuwa kong ikinuwento ito sa aking biyenan, ngunit agad niya itong tinutulan. Bakit bibili ng kondo, masikip lang doon? Bumili kayo ng lupa at magpatayo ng bahay dito malapit sa akin. Para kung may kailangan kayo, madali akong makakapunta para alagaan kayo. Hayaan nyo, ako ang hahanap. Marami akong kakilala. Gaya ng dati, agad na sumunod si Rico sa kanyang ina. Kinanselan niya ang lahat ng plano, kahit na ako'y umiiyak at nagmamakaawa. Sabi niya, mas may karanasan si nanay kaysa sa atin, gusto niya lang ang makabubuti para sa atin. Pakinggan mo naman si nanay kahit minsan lang. Sa huli, bumili kami ng isang lote at nagpatayo ng isang bungalow na naayon sa gusto ng aking biyenan, ilang hakbang lang mula sa kanyang bahay. Mula sa bintana ng aming silid tulugan, kitang-kita ko ang kanyang bakuran. Pakiramdam ko, ang buhay ko ay nakakulong sa isang salaming kahon.
Bawat kilos ko ay nasa ilalim ng kanyang pagmamasid. Pwede siyang pumunta sa aming bahay kahit anong oras nang hindi nagsasabi. Minsan, maaga sa umaga, minsan, gabing-gabi na. Walang pasabi siyang magbubukas ng ref para tingnan kung ano ang aming pagkain at papasok sa aming silid tulugan para tumulong maglinis. Ang pakiramdam ng pagkasakal ay lumalaki araw-araw, sinasakal ang aking kaluluwa. Ang bagong tayong bahay ay maganda at maayos, ngunit hindi ko kailanman naramdaman na ito ay sarili kong tahanan. Mas mukha pa itong extension ng bahay ng aking biyenan. Matapos naming maayos ang bahay, iminungkahi kong magbakasyon kaming mag-asawa para pag-alabin muli ang aming pagmamahalan. Ang pamumuhay kasama ang aking biyenan ay nakakapagod. Hinahangad kong magkaroon ng mga pribadong sandali kasama ang lalaking aking minamahal. Noong una, pumayag din si Rico. Nagplano kami ng isang biyahe sa Boracay, nag-book ng flight at isang romantikong hotel room. Nangarap ako ng mga gabing maglalakad sa puting buhangin, makikinig sa alon ng dagat, at magsasabihan ng matatamis na salita. Ngunit isang araw bago ang aming biyahe, habang masaya akong nag-aayos ng aming mga gamit, pumasok si Rico sa silid na may alanganing itsura. Umupo siya sa tabi ko, at pagkatapos ng matagal na pag-aalinlangan, sinabi niya, "Mahal, paano kung isama natin si nanay?" Natigilan ako, ang damit na tinutupi ko ay nahulog sa sahig. Tiningnan ko siya, hindi makapaniwala sa aking narinig. "Anong sinasabi mo, Rico? Ito ang honeymoon natin." Nagmamadaling nagpaliwanag si Rico, ang boses ay puno ng paghingi ng paumanhin, ngunit hindi maitago ang pakiusap. Nalulungkot kasi si nanay mag-isa sa bahay. Buong buhay niya, naghirap na siya, at hindi pa siya nakakasakay ng eroplano. Isama natin siya para sumaya naman siya, bilang pagtanaw na rin ng utang na loob. Saka, kung kasama natin si nanay, may mag-asikaso sa ating dalawa, sa pagkain, para mas makapag-enjoy tayo. Bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa aking puso. Pagtanaw ng utang na loob. Pag-aasikaso. Ano ba ang tingin niya sa biyaheng ito? Isang family trip at hindi ang honeymoon na matagal ko nang inaasam. Mariin akong tumutol. Nag-away kami ng malala. Umiyak ako, sinabi ko ang lahat ng aking sama ng loob, ngunit walang nangyari. Sa huli, pumasok ang aking biyenan, na may itsurang kaawa-awa. Sabi niya, "Sige na, kayo na lang ang tumuloy. Sanay naman akong mag-isa dito sa bahay. Matanda na ako, ayoko nang maging pabigat sa inyo." Nang makita ko ang kanyang itsura, kasama pa ang nagmamakaawang tingin ni Rico, alam kong talo na ako. Tumango ako ng walang imik, ang mga luhay tumutulo papasok sa aking puso. Ang biyaheng sabik kong hinintay ay biglang naging isang pabigat. At tulad ng inaasahan ko, ang aming 7 araw na honeymoon sa Boracay ay naging isang tunay na bangungot. Sa eroplano, iginiit ng biyenan ko na umupo sa gitna, pinaghihiwalay kami ni Rico. Sabi niya, nahihilo raw siya sa eroplano at kailangan niya ang kanyang anak sa tabi para alagaan siya. Sa buong biyahe, masaya silang nag-uusap habang ako'y nakaupo sa tabi ng bintana, tahimik na pinagmamasdan ang mga ulap, pakiramdam ko'y isa akong extra. Pagdating sa hotel, nireklamo niya ang view ng aming kwarto at nagpumilit na lumipat sa ibang kwarto na may balkonaheng nakaharap sa dagat, kahit na mas mahal ito. Lahat ng aktibidad sa biyahe ay siya ang nagpasya. Sa umaga, pupunta sa Tagaytay, sa hapon, sa Intramuros, sa gabi, kung saan kakain ng lechon, lahat ay dapat ayon sa kanyang gusto. Ang tanging papel ko ay sumunod, magbitbit ng mga gamit, at kumuha ng litrato para sa kanilang mag-ina. Sa tuwing magkakaroon kami ni Rico ng sandaling kami lang, hahanap siya ng paraan para sumingit. "Rico, anak, tulungan mo nga ako dito. Maria, kunan mo kami ng litrato ni Rico dito. Ang ganda." Naging anino na lang ako, isang utusan sa sarili kong bakasyon. May mga pagkakataong habang naglalakad sa tabing dagat, pinapanood ko silang mag-inang magkaakbay na nauuna, masayang nagtatawanan, at nararamdaman ko ang matinding kalungkutan. Tinanong ko ang aking sarili, ano nga ba talaga ang papel ko sa pamilyang ito? Asawa ba ako ni Rico o isang katulong lang na pinakasalan niya para pagsilbihan silang mag-ina? Ang 7 araw na bangungot ay natapos din. Umuwi ako na may durog na puso at ganap na pagkadismaya sa aking buhay may asawa. Pagkatapos ng nakakakilabot na honeymoon, halos hindi na kami nag-usap ni Rico. Ang tensyon sa bahay ay palaging mabigat. Akala ko, pagkatapos ng lahat ng nangyari,
kahit paano ay matatanto niya ang pagiging sobra ng kanyang ina at hihingi siya ng tawad sa akin. Ngunit hindi. Kumilos siya na parang walang nangyari, masaya pa niyang ikinukwento sa mga kapitbahay ang tungkol sa masayang biyahe ng buong pamilya. Sinisipa niya ako sa pagiging makasarili at hindi pag-intindi kay nanay. Ang pagkadismaya ko ay umabot na sa sukdulan. Ilang linggo lang pagkatapos noon, ang tunay na trahedya ay dumating. Isang gabi pagkatapos ng hapunan, habang ako'y naghuhugas ng pinggan, lumapit si Rico sa kusina at niyakap ako mula sa likod. Isang kilos na dati napakatamis, ngunit ngayon ay nagdudulot na lang ng inis. Ibinulong niya sa aking tainga, mahal, sobrang lungkot ni nanay mag-isa sa bahay. Paano kaya kung dito na natin siya patirahin para masaya tayong lahat? Nabitawan ko ang hawak kong plato. Ito'y nabasag sa sahig, tulad ng aking huling hibla ng pasensya. Humarap ako sa kanya, tinitigan siya ng diretsyo sa mata, ang boses ko'y nanginginig sa galit. Rico, natatandaan mo pa ba ang mga pangako mo sa akin bago tayo ikasal? Sinabi mo magkakaroon tayo ng sariling espasyo, na hindi ko mararanasan ang komplikadong buhay ng isang manugang. Bakit mo ngayon kinakain ang mga salita mo? Nagmamadaling iwinasiwas ni Rico ang kanyang kamay, ang mukha'y puno ng pagkailang. Hindi ko nakalimutan. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Humihina na ang kalusugan ni nanay at lagi siyang mag-isa. Hindi ako mapakali. Kung dito siya titira, pag uwi mo galing trabaho, may mag-asikaso na sa pagkain. Hindi ba't mas maginhawa yon? Hindi na malulungkot si nanay at mas magiging malapit pa kayong dalawa. Mapait akong napangiti, isang ngiti na mas mapait pa sa gamot. Magiging malapit. Akala ba niya hindi pa sapat ang pagkasakal ko? Hindi ko kailangan ng kahit sinong mag-asikaso sa akin. Ang kailangan ko lang ay isang payapang buhay. Masyadong maliit ang bahay na ito para sa isa pang tao. Lalo na kung ang taong iyon ay gustong kontrolin ang lahat. Ang aming pagtatalo ay lalong lumakas. Sinabi kong hindi ko na kaya na kung lilipat ang nanay niya, ako ang aalis. Nakita ni Rico na seryoso ako, kaya nagbago ang kanyang tono. Hindi na niya ako sinigawan. Sa halip, pinalitan ito ng mga salitang malumanay ngunit may paningisi. Sinabi niyang hindi ko mahal ang nanay niya, na hindi ko maintindihan ang damdamin ng isang mapagmahal na anak. Ikinuwento niya kung paano naghirap si nanay para palakihin siya, na ngayong matagumpay na siya, hindi niya maaaring pabayaan ang kanyang ina. Ginagamit niya ang aking awa, ginagawa akong isang makasarili at makitid na manugang, habang sila ng kanyang ina ang mga kaawa-awa. Ang hindi patas na laban na iyon ay tumagal ng ilang araw. Pagod na ako, ubos na ang lakas ko. Alam kong hindi ako mananalo laban sa tila hindi mapaghiwalay na ugnayan ng mag-inang iyon. Sa huli, nanahimik na lang ako bilang isang pagsuko. Nakita ni Rico na hindi na ako tumututol at tuwang-tuwa siya. Agad niyang tinawagan ang kanyang nanay para ibalita. Kinabukasan, pag-uwi ko galing trabaho, natigilan ako sa aking nakita. Dalawang malalaking maleta ang nakasalampak sa gitna ng sala. Ang aking biyenan ay nakaupo sa sofa, masayang inuutusan si Rico na ayusin ang kanyang mga gamit sa aparador. Nang makita niya ako, umiti siya ng may pagtatagumpay. Maria, nakauwi ka na pala. Simula ngayon, dito na ako titira sa inyo. Kung mayroon man akong hindi magawa ng tama, dahan-dahan mo na lang akong turuan, ha? Ang kanyang pananalita ay tila magalang. Ngunit sa aking pandinig, iyon ay isang deklarasyon ng pag-aari. Mula sa sandaling iyon, alam kong ang bahay na ito ay hindi na sa akin. Naging isang bisita na lang ako sa sarili kong tahanan na pinaghirapan kong buuin. Ang pagsasama sa isang bahay ay nagsimula sa walang katapusang mga hindi pagkakaunawaan, at alam kong simula pa lang ito ng mas madidilim na araw na darating. Ang buhay sa ilalim ng isang bubong kasama ang aking biyenan ay isang tunay na impyerno sa lupa. Bawat kilos ko ay kanyang sinusuri at pinupuna. Kapag nagluto ako ng medyo maanghang, sasabihin niyang ang pagkain ng ganyan ay magdudulot ng kanser. Kapag bumili ako ng bagong damit, magrereklamo siyang hindi marunong mag-ingat sa pera, puro pag-aaksaya sa mga walang kwentang bagay. Kahit ang pakikipag-usap ko sa telepono sa sarili kong ina, nakikinig siya at magpaparinig. Talagang paboritong anak, lahat na lang ikinukwento sa nanay. Naging napakasikip ng bahay. Pakiramdam ko ay naglalakad ako sa isang minahan, isang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malaking pagsabog.
Si Rico, syempre, ay hindi kailanman pumanig sa akin. Sa tuwing may problema, ang konklusyon niya ay palaging pareho, matanda na si nanay, magpasensya ka na lang. Ngunit may hangganan ang aking pasensya. Isang gabi, dahil lang nakalimutan kong baligtarin ang polo ni Rico bago ilagay sa washing machine, nag-iskandalo ang biyenan ko. Sinabi niyang ako ay isang pabayang asawa, hindi marunong mag-alaga ng asawa. Isang maliit na bagay lang, hindi mo pa magawa ng tama. Pagod na ako, kaya sumagot ako. Bigla siyang umupo, hinawakan ang dibdib, at umiyak, sinasabing bastos ako at inaapi ko ang matanda. Pag-uwi ni Rico, hindi na niya inalam kung ano ang punot dulo, agad siyang tumakbo para aluin si nanay at pagkatapos ay binalingan ako at sinigawan. Iyon na ang huling patak. Hindi ko na kaya pang tiisin. Sa tindi ng galit, tumakbo ako sa silid, mabilis na inihagis ang ilang damit sa isang bag, at lumabas ng bahay, hindi pinansin ang pagtawag ni Rico. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, ang alam ko lang ay kailangan kong makatakas mula sa lugar na yon kaagad. Sumakay ako ng taxi, nagbigay ng kung anong address, at umiyak ng umiyak sa loob ng sasakyan. Diborsyo. Malinaw na lumitaw ang salitang iyon sa aking isipan. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pagsasamang ito. Sinabi ko sa driver na ibaba ako sa isang coffee shop sa tabi ng lawa. Kailangan ko ng isang tahimik na lugar para ayusin ang aking mga iniisip. Habang nakaupo mag-isa sa isang sulok, nakatingin sa payapang lawa, ang isip ko ay gulong-gulo. Bigla akong nakaramdam ng pagduduwal at nagmamadaling tumakbo sa banyo. Suka ako ng suka at ang aking ulo ay umiikot. Nang medyo gumaan ang pakiramdam ko, tumayo ako sa harap ng salamin at tiningnan ang aking maputla at pagod na mukha. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ko. Kailan na ba ang huli kong regla? Sinubukan kong alalahanin at napagtantong higit sa 3 linggo na akong delayed. Ang puso ko ay kumabog ng malakas. Nagmamadali akong umalis sa coffee shop at naglakad papunta sa isang kalapit na botika. Bumili ako ng pregnancy test, nanginginig ang mga kamay ko na halos mabitawan ko ang kahon. Naghanap ako ng pampublikong banyo, nilock ang pinto, at puno ng kaba at pag-asa. Sinunod ko ang mga tagubilin at tahimik na naghintay. Ang ilang minuto ay parang isang siglo. At pagkatapos, 2 malinaw na pink na linya ang lumitaw sa test. Buntis ako. Napaupo ako sa sahig, hawak pa rin ang test. Muli na namang tumulo ang aking mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit o sakit, kundi mga luha ng pagkabigla, ng magkahalong emosyon na hindi ko mapangalanan. Isang munting buhay ang unti-unting lumalaki sa loob ko. Ito ay anak ko, bunga ng pag-ibig namin ni Rico, isang pag-ibig na akala ko'y pinakamaganda sa lahat. Ang ideya ng diborsyo na nag-aalab sa akin ay biglang lumamig. Hindi ko hahayaang isilang ang aking anak sa isang sirang pamilya. Baka ang pagdating ng batang ito ay isang himala. Baka ito ang magiging tulay para ayusin ang aming relasyon, magpabago kay Rico, at magpalambot sa puso ng aking biyenan. Isang sinag ng pag-asa ang sumilay sa aking puso. Para sa aking anak, nagpasya akong bigyan ng isa pang pagkakataon ang aming pagsasama. Babalik ako at haharapin ang lahat, na may pag-asa sa isang mas maliwanag na hinaharap para sa aming munting pamilyang malapit ng mabuo. Hawak ang pregnancy test, sumakay ako ng taxi pabalik sa bahay na ilang oras lang ang nakalipas ay determinado akong lisanin. Sa buong biyahe, tinititigan ko ang 2 pink na linya, ang isip ko'y puno ng magkahalong emosyon. Masaya ako, kinakabahan at umaasa. Ang batang ito ay isang hindi inaasahang biyaya, ang dahilan para subukan kong iligtas ang aming pagsasamang nasa bingit ng pagguho. Sabi ko sa sarili ko, kailangan kong maging mas matatag, magtiis para sa aking anak. Marahil kapag nalaman nilang magkakaapo na sila, magbabago ang ugali ng aking biyenan at magiging mas responsable si Rico, mas magmamalasakit sa kanyang mag-ina. Pumasok ako sa bahay, ramdam pa rin ang tensyon. Ang biyenan ko ay nanonood ng AE sa sala. Nang makita niya akong dumating, sinulyapan niya lang ako at ibinalik ang tingin sa screen na parabang hindi ako nag-i-exist. Nang makita ako ni Rico, agad siyang lumapit, ang mukha'y may halong galit at pag-aalala. Saan ka ba galing buong gabi? Alam mo bang nag-alala kami ni nanay? Hindi ako sumagot, tahimik ko lang na ipinakita ang pregnancy test sa harap niya.
Tinignan ni Rico ang maliit na bagay sa aking kamay, noong una'y naguguluhan, ngunit pagkatapos ay nagliwanag ang kanyang mga mata. Bibuntis ka ba talaga? Nauutal niyang tanong, ang boses ay puno ng pagkamangha at tuwa. Tumango ako, isang mahinang ngiti ang sumilay sa aking labi. Sumigaw si Rico sa tuwa at niyakap ako ng mahigpit. Diyos ko, magiging tatay na ako. Nanay! Nanay, buntis si Maria, nanay! Narinig ng biyenan ko ang tawag ng kanyang anak, agad niyang pinatay ang AC at mabilis na lumapit sa amin. Kinuha niya ang pregnancy test mula sa aking kamay, tinitigang mabuti na parabang sinusuri kung totoo. Pagkatapos, tumingin siya sa akin na may tingin na mahirap basahin. Walang kagalakan tulad ng inaasahan ko, sa halip ay isang mapanuring tingin, tila nagkakalkula. Totoo ba yan? 2 linya lang, hindi pa yan sigurado. Kailangan mong magpatingin sa doktor para makasiguro. Ang sinabi niya ay parang isang baldeng malamig na tubig na ibinuhos sa aking kasiyahan. Gayunpaman, pagkatapos ng sandaling iyon, tila lumambot ng kaunti ang kanyang pakikitungo. Hindi na niya ako pinupuna, at siya pa mismo ang nagluto ng lugaw na may itlog para sa akin. Nang gabing iyon, inakala kong magiging maayos na ang lahat. Ngunit nagkamali ako. Pagkatapos ng hapunan, habang papunta na ako sa aming silid, tinawag ako ng aking biyenan. Sandali, may gusto akong sabihin sa'yo. Umupo siya ng seryoso sa upuan, kasama si Rico sa tabi niya. Tumikhim muna siya bago magsalita. Ngayong buntis ka na, apo ko iyang dinadala mo kaya kailangan mong mag-ingat ng husto. Ganito ang napagdesisyonan ko. Simula bukas, lilipat ka muna sa maliit na kwarto sa tabi para makapagpahinga ka ng maayos at para sa kapakanan ng dinadala mo. Natigilan ako. Ang maliit na kwartong iyon ay dating bodega, sapat lang para sa isang single bed, masikip at maalinsangan. Nanay, bakit po ganoon? Pwede naman po akong matulog sa kwarto namin. Nauutal kong sabi. Ngumisi ang biyenan ko, ang boses ay puno ng otoridad. Malaki ang kama sa kwarto ninyo, baka makasama sa pagbubuntis mo kung magkatabi kayo. Hayaan mong matulog mag-isa si Rico para maluwag. Pagod na siya sa maghapong trabaho. Ako na ang matutulog sa kwarto ninyo para maalagaan ko siya. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ano raw? Ang biyenan ay matutulog sa iisang kwarto kasama ang kanyang anak na may asawa na. Anong kabaliwan ang nangyayari sa bahay na ito? Lumingon ako kay Rico, umaasang magsasabi siya ng isang salitang makatarungan. Ngunit hindi, nakayuko lang siya at pabulong na sinabi, may punto si nanay. Sundin mo na lang si nanay, para rin naman yan sa ikabubuti mo at ng bata. Para sa ikabubuti ko at ng bata. O para sa ikabubuti ng kanyang makasarili at may sakit na pag-aangkin. Naramdaman kong kumukulo ang dugo ko sa galit. Gusto kong sumigaw, gusto kong sirain ang lahat, ngunit napatingin ako sa aking tiyan. Para sa anak ko, kailangan kong magtiis. Kinagat ko ang aking labi hanggang sa magdugo, at tahimik na naglakad papunta sa maalinsangang bodega. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa matigas na kama, ang mga luha ko ay walang tigil sa pag-agos. Sa kabilang pader, sa mismong kwarto kung saan kami nag-honeymoon, nandoon ang aking asawa at ang kanyang ina. Ang kanilang mga tawanan at bulungan ay naririnig ko, na nagdudulot sa akin ng pandidiri. Napagtanto ko na ang anak sa aking sinapupunan ay hindi ang magiging tulay para ayusin ang aming relasyon, kundi ito na ang perpektong dahilan para sa aking biyenan na itulak ako palayo sa buhay ng kanyang anak. 2 buwan pagkatapos noon, namuhay ako na parang isang nangungupahan sa sarili kong bahay. Ganap akong nahiwalay sa kanila. Sa araw, nagtatrabaho ako, pag-uwi sa gabi, pagkatapos ng hapunan, mag-isa na naman ako sa maliit at masikip na silid. Halos hindi na ako kinakausap ni Rico, lahat ng kanyang atensyon ay nakatuon kay nanay. Laging magkasama ang mag-ina, nagbubulungan, at tinitignan ako na parang isang estranghero. Unti-unting lumalaki ang aking tiyan, ngunit tila walang sinuman sa bahay na ito ang tunay na nagmamalasakit sa pagkakaroon ng bata, maliban sa pagiging dahilan nito para pahirapan ako. Araw-araw, ang aking biyenan ay nagpapakulo ng iba't ibang uri ng halamang gamot para raw sa pagbubuntis na binili niya kung saan at pinipilit akong inumin. Hindi ko ito iniinom, palihim kong itinatapon kapag hindi siya nakatingin. Natatakot akong may ilagay siyang kung ano sa gamot para saktan ang anak ko.
Nang mahigit 3 buwan na ang aking pagbubuntis, 1 linggo ng umaga, bigla akong tinawag ng biyenan ko sa sala. Nakaupo siya doon, seryoso ang mukha. Huwag kang aalis ngayon, nakausap ko na ang kailangan nating puntahan. Magpapa-ultrasound tayo para malaman kung lalaki o babae. Nagulat ako. Nanay, bakit po kailangang magmadali? Hindi pa naman po schedule ng check-up ko. At saka, bawal na po sa batas na sabihin ang gender ng sanggol. Iwinasiwas niya ang aking sinabi, puno ng kumpiyansa. Ano bang alam mo? May kakilala ako sa isang malaking ospital, tutulungan tayo. Kailangan nating malaman agad kung lalaki o babae para makapaghanda na ng mga gamit at para mapangalanan na ang apo ko. Iba kapag lalaki, iba kapag babae. Nang marinig ko ang kanyang tono ng diskriminasyon, kinabahan ako. Pakiramdam ko ay umaasa siyang magkaroon ng isang apo na lalaki para magpatuloy ng kanilang lahi. Nagdahilan akong pagod at ayaw kong pumunta, ngunit hindi siya pumayag. Tinawag niya si Rico at syempre, ang asawa ko ay pumanig na naman sa kanyang ina. Sandali lang naman yan, mahal. Nag-abala na si nanay na makiusap. Kung hindi ka pupunta, baka magtampo pa sila. Mabilis lang yan. Sa huli, napilitan akong sumama. Dinala ako ng biyenan ko sa isang maliit na pribadong klinika, hindi sa isang malaking ospital tulad ng sinabi niya. Tila pamilyar na siya sa lugar na ito. Isang matandang babaeng doktor ang sumalubong sa amin, tinitingnan ako ng may pagsusuri. Sa buong proseso ng ultrasound, pakiramdam ko ay hindi ako komportable at tensyonado. Magaspang na iginagalaw ng doktor ang probe sa aking tiyan, habang ang biyenan ko ay nakatayo sa tabi, paulit-ulit na nagtatanong, kumusta na, Dok? Malinaw na ba? Lalaki o babae? Pagkaraan ng ilang sandali, huminto ang doktor, mabilis na pinunasan ang gel sa aking tiyan at sinabi ng walang emosyon, nagmana sa ina. Natigilan ang biyenan ko, nagtanong siyang muli para makasiguro. Ano po nang sabi niyo, doktora? Babae po. Tumango ang doktor. Agad na nagbago ang itsura ng biyenan ko. Namutla siya at nawala ang ngiti sa kanyang mga labi. Wala na siyang sinabi pa, tahimik na nagbayad at hinila ako pauwi. Sa daan pauwi, ang hangin sa loob ng sasakyan ay napakabigat. Hindi nagsasalita ang biyenan ko, nakatingin lang sa bintana na may mukhang puno ng pagkadismaya. Tinawagan ko si Rico para ibalita ang resulta. Sa kabilang linya, nanahimik din siya ng matagal bago sumagot ng isang matamlay na, okay. Ang kanilang pananahimik ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga sigaw. Alam kong ang aking maliit na anak na babae ay hindi nila gusto. Isang malabong takot ang nagsimulang gumapang sa aking isipan. Pakiramdam ko may mas masamang plano na naghihintay sa akin. Mahigpit kong niyakap ang aking tiyan, nangangako sa aking sarili na kahit anong mangyari, poprotektahan ko ang aking munting anak na babae. Pagkatapos ng ultrasound na yon, ang pakikitungo sa akin ni Rico at ng kanyang ina ay naging napakalamig. Halos hindi na nila ako kinakausap. Ang hapunan ay puno lang ng tunog ng mga kubyertos. Hindi na rin ako pinagtitimpla ng gamot ng biyenan ko, ngunit lalo akong kinabahan. Ang kanyang katahimikan ay parang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Isang hapon, umuwi ako ng mas maaga dahil masama ang pakiramdam ko. Pagdating sa bahay, tahimik. Marahil ay umalis ang aking biyenan. Pagod akong pumasok sa aking bodega kwarto, nagbabalak na magpahinga. Ngunit pagdaan ko sa master's bedroom, ang dating kwarto naming mag-asawa, nakita kong bahagyang bukas ang pinto at ang maleta ng biyenan ko ay nasa gitna ng sahig. Bukas din ang takip nito. Marahil ay nag-aayos siya ng gamit at may pinuntahan kaya nakalimutang isara. Karaniwan, hindi ako mausisa. Ngunit hindi ko alam kung bakit may isang hindi nakikitang puwersa na nagtulak sa akin na pumasok. Marahil dahil sa mga naipon kong kaba. Sumilip ako sa loob ng maleta, puro lumanyang damit. Ngunit sa pagitan ng mga damit, nakita ko ang isang sulok ng isang pulang plastik na supot. Agad na nakuha ng kulay pula ang aking atensyon. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan kong kinuha ang supot. Sa loob, maraming tuyong hibla ng isang bulaklak na kulay matingkad na pula na may kakaibang amoy. Agad kong nakilala na ito ay saffron o safflower. Ginamit din ito ng aking ina noon para sa kanyang regla,
Ngunit paulit-ulit niyang sinabi na hindi ito dapat gamitin ng mga buntis dahil maaari itong magdulot ng malakas na paghilab ng matris na hahantong sa pagkalaglag. Nagsimulang kumabog ng malakas ang puso ko. Bakit may ganito kalaking supot ng safflower ang biyenan ko? Matagal na siyang menopause. Nanginginig kong ibinaba ang supot at nagpatuloy sa paghahanap sa maleta. At doon, nahawakan ko ang isang papel na nakatupi sa apat, maingat na itinago sa ilalim ng maleta. Binuksan ko ang papel. Isang reseta na walang pangalan ng pasyente, ngunit may pangalan ng aking biyenan, at may kasamang mensahe, ihalo sa gatas at ipainom. Ang mga salita sa reseta ay halos magpabuwal sa akin. Ito ay isang reseta para sa aborsyon gamit ang tradisyonal na medisina, na may pangunahing sangkap na mataas na dosis ng safflower, at iba pang halamang gamot na kilalang pampalaglag. Gumuho ang mundo ko. Nanginginig ang papel sa aking mga kamay. Kaya pala. Ito pala ang kanilang plano. Ayaw nila ng isang apong babae. Gusto nilang patayin ang anak ko. Gusto nilang gamitin ang lason na ito para piliting umalis sa mundo ang aking munting anak na babae bago pa man siya makarinig ng unang iyak. Isang pangingilabot ang gumapang sa aking likuran. Naalala ko ang sinabi ng doktor sa aking unang check-up. Mahina ang matris mo. Kung magkakaproblema ang pagbubuntis na ito, malaki ang posibilidad na hindi ka na magkakaanak pa. Hindi lang nila gustong patayin ang anak ko, gusto rin nilang sirain ang aking kinabukasan. Ang kanilang kasamaan ay higit pa sa aking inaakala. Ang babaeng tinawag kong ina, ang lalaking tinawag kong asawa, sila pala ang mga taong walang konsensyang pumapatay ng sarili nilang kadugo. Mabilis kong ibinalik ang lahat sa maleta, sinisikap na walang iwanang bakas. Tumakbo ako pabalik sa aking silid at nilock ang pinto. Napaupo ako sa sahig, mahigpit na niyakap ang aking tiyan, ang katawan ko'y nanginginig ng walang tigil. Hindi na ito simpleng takot, kundi matinding kilabot. Nakatira ako sa iisang bahay kasama ang mga demonyong nag-aanyong tao. Ako at ang aking anak na babae ay nasa matinding panganib. Hindi ako maaaring manatili rito kahit isang segundo pa. Kailangan kong umalis, kailangan kong tumakas mula sa lugar na ito kaagad. Ang matinding takot ay mabilis na napalitan ng isang matibay na determinasyon. Hindi ako maaaring umupo dito at umiyak o matakot. Bawat segundong lumilipas, lalong nalalagay sa panganib ang buhay ng aking anak. Kailangan kong kumilos, kailangan kong iligtas kaming dalawa. Pinunasan ko ang aking mga luha at nagsimulang magplano ng mabilis na pagtakas. Alam kong maaaring bumalik ang biyenan ko anumang oras. Wala akong maraming oras. Una, kailangan ko ang mga mahahalagang dokumento. Binuksan ko ang aparador at kinuha ang maliit na bakal na kahon na itinago ko sa ilalim ng mga damit. Sa loob nito ay ang aking birth certificate, marriage contract, diploma, at kaunting ipon na naitago ko. Inilagay ko lahat sa isang maliit na sling bag. Hindi mahalaga ang mga damit, makakabili ako mamaya. Ang pinakamahalaga ay ang makatakas muna rito. Sunod ay ang susi ng kotse. Ang sasakyan ay pag-aari naming mag-asawa. Ngunit karamihan sa pera ay galing sa mga magulang ko. Mabuti na lang, ang spare key ay laging nasa aking bag. Sumilip ako sa bintana, nakaparada pa rin ang kotse sa harap. Ang puso ko ay kumakabog na parang tambol. Kailangan kong maging kalmado. Huminga ako ng malalim, binuksan ang pinto ng aking silid. Dahan-dahan akong lumabas, sinisikap na huwag gumawa ng ingay. Ang bahay ay nakakabinging tahimik. Dinaanan ko ang sala, sumulyap sa pangunahing pinto, pakiramdam ko'y isang maliit na ingay lang ay biglang lilitaw ang biyenan ko. Pinigil ko ang aking hininga, mabilis na naglakad patungo sa likod bahay. Nanginginig ang kamay kong ipinasok ang susi sa kandado. Ang maliit na click ng kandado ay parang kulog sa katahimikan. Binuksan ko ang pinto, lumabas at dahan-dahang isinara. Hindi ako naglakas loob na tumakbo, mabilis lang akong naglakad patungo sa kotse. Nang pinindot ko ang remote, ang maliit na beep ay nagpagulat sa akin. Mabilis kong binuksan ang pinto ng driver's seat, pumasok, at agad na nilock ang lahat ng pinto. Nasa loob na ako ng ligtas na espasyo ng kotse, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Ipinasok ko ang susi at pinaandar ang makina. Ang ugong ng makina ay bumasag sa katahimikan. Hindi na ako nag-atubili, mabilis na nag-reverse at inilabas ang sasakyan mula sa gate.
Sa rearview mirror, nakita kong tahimik pa rin ang bahay, walang anumang senyales. Marahil ay hindi pa siya nakakauwi. Tinapakan ko ang gas at pinaharurot ang kotse. Hindi ako naglakas loob na lumingon. Kailangan kong lisanin ang impyernong ito sa pinakamalayong lugar na posible. Matapos magmaneho ng malayo, nang sigurado na akong walang sumusunod, huminto ako sa isang tahimik na gilid ng daan. Ibinagsak ko ang aking ulo sa manibela at ang mga luha ay kusa na lang tumulo. Nakatakas na ako. Pansamantala, ligtas na kaming mag-ina. Ngunit saan ako pupunta ngayon? Sa bahay ng mga magulang ko. Ayokong mag-alala sila. May sakit sa puso ang aking ama. Natatakot akong hindi niya kayanin ang balitang ito. Pagkatapos mag-isip, naalala ko si Ate Lina, isang malapit na katrabaho. Mag-isa siyang nakatira sa isang maliit na kondo unit, isang taong lubos kong pinagkakatiwalaan. Kinuha ko ang aking telepono, hinanap ang kanyang numero at tinawagan. Sa kabilang linya, narinig ko ang kanyang malambing na boses. "Hello, Maria?" Nang marinig ko ang kanyang boses, hindi ko na napigilan, napahagulgol ako. "Ate Lina, tulungan mo ako." Nag-alala si Ate Lina sa kabilang linya, mabilis niyang tinanong ang aking lokasyon para puntahan ako agad. Mga 20 minuto lang, nakita ko na ang kanyang sasakyan na huminto sa likod ko. Nagmamadali siyang bumaba, baka sa mukha ang pag-aalala. Nang makita niya ang aking kaawa-awang kalagayan, magulo ang buhok, magaang mga mata, wala siyang sinabi, tumakbo lang siya at niyakap ako. Ang kanyang mainit na yakap ay nagpabuhos sa lahat ng aking pinipigilang takot at sakit. Inalalayan niya ako papunta sa kanyang kotse at minaneho ang parehong sasakyan papunta sa kanyang apartment. Ang kanyang apartment, bagamat maliit, ay malinis at maayos, nagbibigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Ipinagtimpla niya ako ng maligamam na tubig, umupo sa tabi ko, at matyagang hinintay na kumalma ako. Matapos kong mailabas ang bigat sa aking dibdib, humihikbi kong ikinuwento sa kanya ang lahat, mula sa nakakasakal na buhay kasama ang aking biyenan, sa kakaibang setup sa aming kwarto, hanggang sa masamang balak na natuklasan ko sa maleta. Habang nakikinig, lalong nagagalit si Ate Lina. Nang matapos ako, malakas niyang hinampas ang mesa. "Diyos ko, paano nagkaroon ng ganyang kasamang mga tao sa mundo? Anak at apo nila yon. Hindi ka panipaniwala." Tiningnan niya ako ng may awa at pagkaawa. "Tama ang ginawa mo, kailangan mo talagang tumakas sa bahay na yon. Kung mananatili ka roon, baka mapahamak pa kayong mag-ina. Huwag kang mag-alala, dito ka muna sa akin. Ligtas ka dito." Sa mga sumunod na araw, pansamantala akong tumuloy sa bahay ni Ate Lina. Inalagaan niya ako ng mabuti, ipinagluto ng masusustansyang pagkain, at pinayuhang mag-leave muna sa trabaho para makapagpahinga. Pinatay ko ang aking telepono, pinutol ang lahat ng koneksyon sa labas, gusto ko lang ng kapayapaan para maprotektahan ang aking munting anak. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Ilang araw pagkatapos, umuwi si Ate Lina na may mabigat na mukha. Umupo siya, nag-atubili saglit bago magsalita. "Maria, kailangan mong maging matatag. Ang biyanan mo, hindi siya basta-basta." Ikinuwento niya na sa opisina, mainit na pinag-uusapan ang tungkol sa akin. Pumunta raw ang biyanan ko sa aming opisina, umiiyak sa harap ng aming manager at mga katrabaho, sinasabing ako ay isang masamang manugang. Gumawa siya ng kwento na ako raw ay nangaliwa, nabuntis ng ibang lalaki, at dahil natatakot na mabuking, nagnakaw daw ako ng malaking halaga at sumama sa aking kalaguyo. Nang marinig ko yon, nanghina ang aking mga tuhod. Hindi lang sa opisina, ipinagkalat din niya ito sa aming lugar. Nagkwento siya sa mga kapitbahay, dinagdagan ng kung ano-anong masasamang bagay tungkol sa akin, ginagawa akong isang babaeng bayaran, hindi karapat-dapat maging asawa o ina. Mabilis na kumalat ang kanyang mga masasamang salita. May mga naniwala, may mga nag-alinlangan, ngunit ang aking reputasyon ay ganap na nasira. Gumuho ang mundo ko. Hindi ko inasahan na ganoon siya kalupit at kasama. Hindi lang niya gustong patayin ang aking anak, gusto rin niyang patayin ang aking dignidad. Sinusubukan niya akong palabasing may kasalanan para ihanda ang daan para sa kanyang mga susunod na plano. Para kapag nag-file sila ng diborsyo, iisipin ng lahat na kasalanan ko na nararapat lang sa akin yon. Napahawak ako sa aking mukha at umiyak, ang sama ng loob ay bumara sa aking lalamunan.
Masyado akong naging inosente sa pag-isip na ang pagtakas ay magbibigay sa akin ng kapayapaan. Nagkamali ako. Ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang. Habang lugmok ako sa kawalan ng pag-asa at takot dahil sa mga masasamang tsismis, binuksan ko ulit ang aking telepono para mag-text sa aking ina nang bigla itong mag-vibrate. Si Ate Lina ang tumatawag. Sinagot ko. Ang kanyang boses ay nagmamadali at puno ng takot. Maria, nasaan ka? Umuwi ka na agad. Ang mga magulang mo. Hindi ko pa maintindihan kung ano ang nangyayari nang ilipat ang tawag sa aking ina. Humagulgol siya sa kabilang linya. Maria, anak, umuwi ka na. Ang tatay. Ang tatay mo nasa ospital. Nanikip ang aking dibdib para bang lumulubog ang lupa sa ilalim ng aking mga paa. Nagmamadali kong tinanong si mama kung ano ang nangyari. Umiiyak siyang nagkwento. Kaninang umaga, pumunta dito si Rico at ang nanay niya. Hindi sila pumasok, nag-iskandalo sila sa labas ng gate, sinisigawan ka at iniinsulto sa harap ng mga kapitbahay. May hawak pa ang biyenan mo na mga litrato, ebidensya raw na nangaliwa ka. Sumisigaw sila na hindi raw tayo marunong magpalaki ng anak, na hinayaan ka naming gumawa ng mga kahalayan at dungisan ang pangalan ng pamilya nila. Ang tatay mo may sakit sa puso. Nang marinig niya ang mga masasakit na salita, hindi niya nakayanan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, namutla at biglang bumagsak. Wala na akong marinig pa. Mabilis kong kinuha ang susi ng kotse at tumakbo palabas ng apartment ni Ate Lina na parang baliw. Hinabol ako ni Ate Lina, sinusubukang pigilan ako. Maria, kumalma ka. Buntis ka, huwag kang magpadala sa emosyon. Ngunit wala na ako sa tamang pag-isip. Ang imahe ng aking mabait na ama na nakahiga sa ospital ay parang kumukurot sa aking puso. Nagmaneho ako nang wala sa sarili, puno ng luha ang aking mga mata, tanging dalangin ko lang ay ang kaligtasan ng aking ama. Pagdating ko sa ospital, dumiretso ako sa emergency room. Nakita ko si mama na nakaupo sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Nang makita niya ako, tumakbo siya at hinawakan ang aking kamay. Anak, wala na ang tatay mo. Ang mga salitang wala na ay parang isang martilyo na humampas sa aking ulo. Nanghina ako, hindi makatayo. Lumabas ang isang doktor, umiiling ng malungkot. Ginawa namin ang lahat. Ang pasyente ay masyadong na-stress na nagdulot ng atake sa puso. Maging matatag po kayo para sa pag-aasikaso ng burol. Ang mga salarin ay sila. Sila Rico at ang kanyang masamang ina ang pumatay sa aking ama. Ang mapait na katotohanan, ang biglaang pagkawala ng ama, ang sukdulang galit, lahat ay nagsama-sama na parang isang malaking alon. Nilunod ako nito. Naramdaman ko ang isang matinding sakit mula sa aking tiyan. Dugo. Nakita kong may dugo na dumadaloy sa aking damit. Bago ako mawala ng malay, ang huling imahe na nakita ko ay ang mga nag-aalalang mukha ni na Mama at Ate Lina. Pagmulat ko, amoy ng gamot ang sumalubong sa akin. Nakahiga ako sa isang puting kama. Si Ate Lina ay nakaupo sa tabi ko, namumula ang mga mata. Hinawakan ko ang aking tiyan. Patag na ito, wala ng laman. Isang nakakapanlumong pakiramdam ng pagkawala ang bumalot sa akin. Ang anak ko, nasaan ang anak ko, ate, nanginginig kong tanong, kahit na alam ko na ang sagot. Hindi nagsalita si Ate Lina, hinigpitan lang ang hawak sa aking kamay, habang ang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Bumukas ang pinto at pumasok ang doktor, na may mukhang puno ng pakikiramay. Nakaranas ka ng matinding psychological shock na nagdulot ng miscarriage. Ikinalulungkot namin dahil mahina na ang iyong matris at dahil sa tindi ng nangyari, maaaring mahirapan ka ng magkaanak sa hinaharap. Sa isang araw, nawala sa akin ang aking ama at anak. Ang dalawang pinakamamahal ko ay kinuha ng kalupitan ng pamilya ng aking asawa. Ang sakit na ito ay higit pa sa libu-libong saksak sa puso. Nakahiga lang ako doon. Nakatitig sa puting kisami, hindi na makaiyak. Ubos na ang aking mga luha, tanging isang malaking kawalan at isang nag-aalab na galit na lang ang natira sa aking dugo, mas matindi kaysa dati. Ang burol ni Papa ay ginanap sa isang maulan at malungkot na araw. Nakasuot ako ng puting damit panluksa, nanginginig sa harap ng kanyang kabaong. Walang emosyon ang aking mukha, ang aking mga mata ay tuyo, ang sakit ay naging isang mabigat na bato sa aking dibdib na nagpapahirap sa aking paghinga.
Si mama naman ay tuluyang gumuho. Iyak siya ng iyak, hihimatayin, at paggising ay tatawagin na naman ang pangalan ni Papa. Sa buong lamay, walang sinuman mula sa pamilya ng aking asawa ang dumalaw, walang kahit isang tawag. Naglaho sila na parang bula matapos gawin ang kanilang karumal-dumal na krimen. Habang hindi pa humuhupa ang sakit ng pagkawala, at habang ang aming bahay ay puno pa ng amoy ng insenso, muli na namang dumating ang kanilang kalupitan. Isang linggo pagkatapos ng libing ni Papa, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Walang gana kong sinagot, iniisip na isang kaibigan lang na nakikiramay, ngunit ang malamig na boses sa kabilang linya ay nagpatigil sa akin. Hello, Emma. Maria, ako si Attorney Carlo, legal representative ni Emma. Rico. Tumatawag ako para ipaalam na ang aking kliyente ay opisyal nang nag-file ng divorce laban sa inyo. Natigilan ako. Diborsyo ngayon? Ngayong kalilibing lang ng aking ama, kalalaglag lang ng aking anak, mayong nasa pinakamababang punto ako ng aking buhay. Ang asawang minahal ko ng lubos ay wala man lang lakas ng loob na sabihin ito sa akin ng direkta, kailangan pa niyang idaan sa isang estrangherong abogado. Patuloy na nagsalita ang abogado na parang isang robot. Sa divorce petition, malinaw na isinaad ni Emma. Rico ang dahilan bilang iyong pangangaliwa sa panahon ng inyong pagsasama na nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang karangalan at sa kanyang pamilya. Ang iyong mga kilos din ang hindi direktang sanhi ng pagkamatay ng iyong ama na nagdulot ng matinding trauma kay Emma. Rico. Dahil dito, hinihiling ng panig ni Emma. Rico na umalis ka ng walang anumang dala at hindi makakakuha ng anumang parte sa inyong conjugal properties. Bawat salita ng abogado ay parang mga kutsilyong lalong sumusugat sa aking puso. Pangangaliwa. Sila ang gumawa ng kwentong iyon. Hindi direktang sanhi ng pagkamatay ng aking ama. Sila ang mga pumatay. At ngayon, ginagamit nila ang mga kasinungalingang iyon bilang dahilan para sa diborsyo, para kunin ang lahat mula sa akin. Ngunit hindi pa doon natapos ang kanilang kalupitan. Nagpatuloy ang abogado, mas malamig pa ang boses. Bukod pa riyan, ang bahay na iniwan ng iyong ama, dahil ito ay minana sa loob ng inyong kasal, ay maituturing na conjugal property. Hihilingin din ng aming panig sa korte na hatiin ang kalahati ng halaga ng bahay na ito para kay Emma. Rico. Hindi ko na kinaya. Sumigaw ako sa telepono. Mga hayop kayo. Pinatay ninyo ang tatay ko, pinatay ninyo ang anak ko. Ngayon gusto niyo pang kunin ang bahay niya. Mga walang hiya. Inihagis ko ang telepono sa pader at ito'y nabasag. Napaupo ako sa sahig, tumatawa na parang baliw, isang tawang may halong luha ng galit. Hindi lang nila ako gustong umalis ng walang dala, gusto rin nilang itapon kaming mag-ina sa kalsada, gusto nilang agawin ang lugar kung saan inaalala ang aking ama, gusto nilang burahin ang lahat ng bakas ng aking pagkatao. Gusto nila akong itulak sa kamatayan. Ngunit nagkakamali sila. Ang sukdulang sakit ay hindi ako pinatay, bagkus ay nagsindi ito ng isang apoy ng paghihiganti sa aking puso. Hindi ako mamamatay. Mabubuhay ako. Mabubuhay para masaksihan silang magbayad sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Pinunasan ko ang aking mga luha, tumayo, ang aking mga matay malamig at determinado. Ang laban na ito, hindi ako matatalo. Ang legal na labanan ay naging mas mahaba at mas nakakapagod kaysa sa aking inaasahan. Kailangan naming mag-ina na maging matatag. Pagkatapos ng pagkawala ng kanyang asawa, mabilis na tumanda si mama at humina ang kanyang kalusugan. Ang makita siyang nag-aalala araw-gabi ay parang sinasaksak ang aking puso. Kailangan kong maging malakas. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para rin kay mama. Naghanap ako ng isang maliit na law office na inirekomenda ng isang kaibigan. Ang abogado, isang babaeng nasa katanghalian ng edad na nagngangalang Attorney Gloria, ay naging napakamaunawain matapos marinig ang aking kwento at nangakong gagawin ang lahat. Ngunit ang laban na ito ay hindi patas. Ang panig ni Rico ay napakahanda. Mayroon silang mga testigo, mga kapitbahay, mga katrabaho na naniwala sa mga kasinungalingan ng aking biyenan. Gumawa sila ng isang imahe ko bilang isang asawang nangangalunya, isang anak na walang utang na loob. Sa mga mediation hearing, perpekto ang pag-arte ng aking biyenan. Umiiyak siya, nagkukwento kung paano niya ako minahal na parang tunay na anak,
Ngunit ako raw ang nagtaksil na nagdulot ng sakit sa kanyang anak at pagkasira ng kanilang pamilya. Si Rico naman ay tahimik lang sa isang sulok, ginagampanan ang papel ng isang kaawa-awang asawang pinagtaksilan, paminsan-minsan ay titingin sa akin nang may pagkamuhi. Ang kanilang kakapalan ng mukha ay nakakasuka. Sinubukan kong lumaban. Ikinuwento ko ang buong katotohanan tungkol sa planong paggamit ng safflower, tungkol sa pang-aapi ng aking biyenan. Ngunit wala akong ebidensya. Ang supot ng safflower at ang reseta ay nasa maleta pa rin niya. Ang aking salita, bilang isang taong nasiraan na ng reputasyon, ay walang bigat laban sa mga luha ng isang nagdadalamhating ina. Ang kaso ay tumagal ng 4 na buwan, 4 na mahahabang buwan na kailangan kong mabuhay sa pagdurusa, harapin ang mga mapanlibak na tingin at mga bulong-bulungan. Ang kaunti kong ipon ay mabilis na naubos dahil sa mga bayarin sa korte. Kinailangan kong ibenta ang kotse, ang huling alaala na bigay sa akin ng aking mga magulang. Sa huli, napagod na ako. Nakikita kong unti-unting nanghihina si Mama. Nakikita kong laging madilim ang aming bahay. Ayoko nang pahabain pa ang pagdurusa na ito. Kailangan kong palayain ang aking sarili at si Mama mula sa kumunoy na ito. Nakipag-usap ako kay Attorney Gloria at nagpa siyang tanggapin na ang settlement. Pumayag akong ibigay kay Rico ang kalahati ng perang pinagbentahan ng bahay ni Papa sa isang kondisyon. Kailangan niyang bawiin ang lahat ng paninira sa aking pagkatao sa divorce papers. Sa araw na pumirma ako sa mga papeles ng diborsyo, naramdaman kong gumaan ang aking pakiramdam sa isang kakaibang paraan. Marami akong nawala, ama, anak, dangal, at isang bahagi ng ari-arian na dapat ay sa akin. Ngunit kapalit nito, nakuha ko ang aking kalayaan. Opisyal ko nang pinutol ang nakalalasong ugnayan sa mga taong walang kaluluwa. Hawak ang maliit na halaga na natira matapos ibigay ang kalahati kay Rico, ibinigay ko ito kay Mama. Mama, magsisimula tayong muli. Hindi ko nahahayaang maghirap pa kayo. Niyakap ako ni Mama at sabay kaming umiyak. Ngunit ito ay mga luha ng kalayaan. Ang sakit ay naroon pa rin. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, isang apoy ang nagsimulang mag-alab. Ang apoy ng galit at determinasyong maghiganti. Ilang buwan matapos ang diborsyo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay naming mag-ina. Kahit mahirap pa rin, ibinenta namin ang lumang bahay at lumipat sa isang mas maliit na kondominium. Ang masasakit na alaala ni Papa ay naroon pa rin, ngunit kahit paano ay mayroon na kaming bagong lugar para magsimula. Bumalik ako sa trabaho, ibinuhos ang sarili sa gawain para makalimot. Hindi na ako ang dating mahina at inosenteng babae. Ang mga trahedya ay nagpatigas sa akin. Isang gabi ng weekend, habang naghahanda ako ng hapunan, may nag-doorbell. Nagtaka ako dahil bihira ang bumibisita sa ganoong oras. Pagsilip ko sa pifol, natigilan ako. Si Rico, pasuray-suray sa harap ng pinto, amoy na amoy ang alak. Ayokong buksan, ngunit patuloy siya sa pagpindot ng doorbell, at dahil ayokong maistorbo ang mga kapitbahay, bahagya kong binuksan ang pinto. Pumasok si Rico, hindi makalakad ng diretsyo, at tiningnan ako ng kanyang namumula at magana mga mata. Maria, miss na kita. Bigla siyang lumuhod sa aking harapan, niyakap ang aking mga binti, at humagulgol. Nagkamali ako, patawarin mo ako. Alam kong gago ako, duwag ako. Patawarin mo ako, please. Nanatili akong nakatayo na parang estatwa, tinitingnan ang lalaking nakaluhod sa aking paanan nang may malamig at nandidiring tingin. Ang amoy ng alak at ang kanyang buong pagkatao ay nakakasuka. Inalis ko ang aking binti at malamig na sinabi, umuwi ka na, wala na tayong dapat pag-usapan. Ngunit hindi ako tinigilan ni Rico. Hinawakan niya ang laylayan ng aking damit, nagpatuloy sa pag-iyak. Hindi ako masaya, Maria. Miss na miss kita, miss ko na yung mga araw na magkasama pa tayo. Habang nakakapit siya, napatingin ako sa kanyang kamay. Isang kumikinang na bagay sa kanyang palasingsingan ang nakakuha ng aking pansin. Isang singsing pangkasal, bago, hindi ang luma naming singsing. Biglang may sumibol na pagdududa sa aking isipan. Sakto namang tumunog ang telepono sa bulsa ni Rico. Kinuha niya ito, at nag-ilaw ang screen na may nakasulat na Nanay Mahal. Nagmamadali niyang sinagot, lasing ang boses. Hello, Nanay. Dahil malapit ako, narinig ko ng malinaw ang malakas na boses ng kanyang ina. Saan ka na naman uminom, ha?
Alam mo bang naghihintay si Darius sa bahay? Tumawag sa akin, iyak ng iyak. Umuwi ka na sa asawa mo, kung hindi, isusumbong ka niyan sa tatay niya, patay tayong lahat. Darius. Ang pangalang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Naintindihan ko na ang lahat. Nag-asawa na siya ulit, ganun kabilis? Mabilis na ibinaba ni Rico ang telepono, at tumingin sa akin na may pagkataranta, takot na parang isang batang nahuling gumagawa ng masama. Mabilis siyang tumayo, pinagpagan ang damit at nauutal na sinabi, kailangan ko nang umuwi. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at nagmamadaling lumabas ng pinto na parang tumatakas. Habang pinagmamasdan ko ang kanyang duwag na likod, napangisi ako ng malamig. Isang ngiti ng paghamak, ngunit isa ring ngiti ng isang planong nabubuo. Ang palabas ay ngayon palang magsisimula. Ang pangalang Darius at ang pagkataranta ni Rico ng gabing iyon ang naging susi para buksan ko ang pinto ng kanyang mga lihim. Hindi na ako ang dating Maria na iyak na lang at magtitiis. Ngayon, tanging lamig at isang layunin na lang ang nasa akin, paghihiganti. Kailangan kong alamin kung sino si Darius at bakit nagmamadaling pakasalan siya ni Rico matapos akong itulak sa impyerno. Sinimulan ko ang aking investigasyon ng tahimik at maingat. Wala akong maraming pera para umupa ng pribadong investigador, kaya ginamit ko ang lahat ng aking koneksyon at kakayahan. Nakiusap ako kay Ate Lina na magtanong-tanong sa mga kaibigan niya na nagtatrabaho sa gobyerno. Gumugol ako ng maraming oras sa social media, hinahanap ang bawat maliit na bakas tungkol kay Rico at sa kanyang bagong buhay. At unti-unti, nabunyag ang katotohanan, mas malinaw at mas mapait kaysa sa aking inaakala. Si Darius, buong pangalan ay Darius Reyes, ay ang kaisa-isang anak na babae ng isang mataas na opisyal sa probinsya, isang taong makapangyarihan. Ang impormasyong ito ay agad na nagpaliwanag sa motibo ni Rico. Hindi niya pinakasalan si Darius dahil sa pag-ibig, kundi para magkaroon ng tiket sa kanyang karera, isang hagdan para maabot ang mga posisyong hindi niya marahil mapapangarap sa buong buhay niya. Nahanap ko ang social media profile ni Darius. Ang kanyang mga larawan ay nagpapakita ng isang marangyang buhay, ngunit hindi maitago ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Si Darius ay hindi isang magandang babae, mas mababa pa nga sa karaniwan. Medyo malaki ang kanyang pangangatawan, maitim ang balat, at walang kapansin-pansin sa kanyang mukha. Ngunit ang mas nakakuha ng aking pansin ay ang kanyang mga malulungkot na posts. Madalas siyang magsulat tungkol sa kalungkutan, sa mga simpleng pangarap na hindi natupad. Sa tulong ng isang dating kaibigan na nurse, nalaman ko ang isang mas malaking sikreto. Bata pa lang si Darius ay nagkaroon na ng malubhang karamdaman. Bagamat nagamot, ang epekto nito ay ang hindi na niya kakayahang magkaanak, isang babaeng hindi maaaring maging ina. Ang sikretong ito ay tiyak na itinago ng mabuti ng kanyang pamilya. Lahat ng piraso ay nagtugma. Isang buong larawan ng kababaan ni Rico ang nabuo sa aking isipan. Siya, na isang taong mas pinapahalagahan ng mga lalaki, ay walang awang pinatay ang sarili kong anak na babae sa aking sinapupunan, ngunit ngayon ay handang pakasalan ang isang babaeng hindi magkakaanak, para lang sa kapangyarihan ng ama nito. Ginamit niya ang kasawian ng ibang babae para sa kanyang sariling karera. Sa sandaling iyon, isang komplikadong damdamin ang naramdaman ko. Hindi na ako galit kay Darius, sa halip ay isang matinding awa. Biktima rin siya, isang kaawa-awang babae na nahulog sa kamay ng isang basura tulad ni Rico. Marahil ay minahal niya si Rico ng totoo, umasa sa isang masayang pagsasama, nang hindi alam na isa lang siyang piyesa sa laro ng kapangyarihan ng lalaki. Lalong nag-alab ang galit sa aking puso. Nagpasya ako, hindi lang ako maghihiganti para sa aking sarili, sa aking ama, at sa aking hindi naisilang na anak, kundi maghihiganti rin ako para sa kaawa-awang babaeng iyon. Kailangan kong ilantad ang tunay na pagkatao ni Rico para malaman ng lahat, lalo na ng makapangyarihang pamilyang iyon, kung anong klaseng demonyo ang kanilang tinanggap sa kanilang tahanan. Ang aking plano ng paghihiganti ay nagsimulang mabuo ng detalyado at maingat. Ang plano ay nabuo na at ang unang target ay si Rico. Alam ko ang kanyang kahinaan, kayabangan, kaduwagan, at isang huling pagsisisi na lumalabas lang kapag lasing. Gagamitin ko ang mga yon para bitagin siya. Kailangan kong marinig mula mismo sa kanya ang lahat ng kanyang kasalanan, at kailangan ko ng ebidensyang hindi niya matatanggi. Una, nagbago ako. Hindi na ako ang babaeng mukhang pagod at nagdurusa. Ginamit ko ang natitirang pera para ayusin ang aking sarili.
Nagpagupit ako, bumili ng ilang mas eleganteng damit. Natuto akong mag-makeup para itago ang pagod at bigyang diin ang aking mga tampok. Gusto kong kapag nakita ako ulit ni Rico, makikita niya ang isang bersyon ko na pamilyar ngunit bago. Isang magandang babae na may kaunting kahinaan na gigising sa kanyang kagustuhang protektahan ako at pagsisihan ang lahat. Pagkatapos ng halos 2 linggong paghahanda, ako na ang unang kumontak kay Rico. Nagpadala ako ng isang maikling text. Miss na kita. Pwede ba tayong magkita? Alam kong sa ugali ni Rico, hindi siya tatanggi. Ang ego ng isang lalaki ay mag-isip na hinahabol ko pa rin siya, na may dating pa rin siya sa akin. At tulad ng inaasahan ko, agad siyang sumagot, pumayag na makipagkita. Pinili ko ang isang mamahaling bar sa rooftop ng isang malaking hotel. May privacy doon, madilim ang ilaw, may malamyos na jazz music, isang perpektong lugar para maging bukas ang isang tao. Bukod dito, ang tamang ingay ng bar ay magiging perpektong takip para sa aking recording device. Nang gabing iyon, dumating ako ng mas maaga. Pumili ako ng isang sulok, umorder ng isang light cocktail. Sa aking eleganteng handbag, nakabukas na ang isang maliit na digital voice recorder. Mabilis ang tibok ng aking puso, hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa tensyon bago ang isang pangangaso. Dumating si Rico mga 15 minuto ang lumipas, mukhang pinaghandaan, nakasuot ng mamahaling polo, maayos ang buhok. Nang makita niya ako, bahagya siyang natigilan. Marahil ay hindi niya inaasahan na ganito kalaki ang ipinagbago ko. Umupo siya sa harap ko, umorder ng isang matapang na alak, ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang pagsusuri at pagnanasa. Umiti ako, isang ngiti na daan-daang beses kong pinraktis sa salamin. May halo itong lungkot at kaunting pangakit. Matagal na tayong hindi nagkita, kumusta ka na? Sinimulan ko ang usapan ng natural, binabalikan ang aming mga lumang alaala. Ang mga araw ng aming pag-ibigan sa kolehiyo. Gumanap ako bilang isang babaeng hindi pa nakaka-move on, nagdurusa pa rin sa aming paghihiwalay. Ikinuwento ko ang mga gabing hindi ako makatulog, ang kalungkutan pagkatapos ng diborsyo. Bawat salita ko ay maingat na kinakalkula para tamaan ang kanyang awa at kayabangan. Nagsimula nang kumagat ang isda, na ilatag na ang bitag, at kailangan ko na lang maghintay na kusa siyang pumasok dito. Samahan mo akong uminom para sa mga nakaraan. Itinaas ko ang aking baso, ang boses ko'y may halong pekeng pagkagaralgal. Walang pag-aalinlangan si Rico, itinaas ang kanyang baso at inubos ito. Sunod-sunod ang mga baso, patuloy ko siyang inalok. Hindi ako masyadong uminom, kaunting pagtikim lang, habang siya ay masigasig na umiinom. Marahil ay nakakatulong ang alak para magkaroon siya ng lakas ng loob na harapin ako. O marahil ay iniisip niyang makukuha niya akong muli ngayong gabi. Nang tumalab na ang alak, nawalan na ng kontrol ang mga salita ni Rico. Hinawakan niya ang aking kamay, nagsimulang magkwento tungkol sa kanyang hindi masayang buhay kasama si Derese. Alam mo ba? Wala siya sa kalingkingan mo, pangit na, boring pa. Pinakasalan ko lang siya para sa karir ko, para tulungan ako ng tatay niya. Sa puso ko, ikaw lang ang nandito, Maria. Inalis ko ang aking kamay, nagkunwaring nagtatampo. Nagsisinungaling ka. Kung ako lang, bakit ganoon ang ginawa niyo ni nanay sa akin? Bakit niyo pinagkaitan ang sarili nating anak? Natumbok ko ang kanyang kahinaan. Biglang lumungkot ang mukha ni Rico, puno ng pagsisisi. Si nanay ang may kasalanan, lahat to dahil sa kanya. Sinimulan niyang isisi ang lahat sa kanyang ina. Ayaw sa'yo ni nanay. Gusto niya, mag-asawa ako ng isang taong makakatulong sa akin sa karir. Ang plano sa Safflower, si nanay ang nag-isip noon. Sabi niya, walang silbi ang anak na babae, hindi makakatulong sa pamilya. Ako. Naging tanga ako noon, sunod-sunuran lang kay nanay. May kirot sa aking puso, ngunit mabilis akong bumalik sa wisyo, at lalo pang sinundot ang sugat. Ang tatay ko. Ano nang kasalanan niya para tratuhin niyo siya ng ganoon? Patay na siya, alam mo ba? Yumuko si Rico, pabulong ang boses. Alam ko, patawad. Noong araw na yon, nagdala si nanay ng mga peking litrato at nag-iskandalo. Sabi niya, kailangang mapahiya ang pamilya mo para wala ka ng mukhang ihaharap para makipag-agawan sa ari-arian. Hindi ko inaasahan na ang tatay mo pala ay. Hindi niya tinapos ang pangungusap, ngunit malinaw na ang lahat. Naramdaman kong nasusuka ako.
Hindi dahil sa alak, kundi dahil sa kababaan ng taong ito. Inamin niya ang lahat. Ang planong pagpatay sa aming anak. Ang sadyang pag-provoke sa aking ama hanggang sa mamatay. At ang paggamit lang sa kanyang bagong asawa. Ang voice recorder sa aking bag ay na-record ang lahat. Ngunit hindi pa tapos ang aking palabas. Nang tuluyan ng malasing si Rico at bumagsak sa mesa, tumawag ako ng staff para tulungan akong dalhin siya sa hotel room na inarkila ko na. Inihiga ko siya sa kama. Ilang minuto ang lumipas, may kumatok. Isang magandang babae na nakasuot ng sexy na damit ang pumasok. Inarkila ko siya. Hinubaran niya si Rico at inayos silang dalawa sa mga compromising positions na parang katatapos lang ng isang mainit na gabi. Isang photographer na inarkila ko rin ay mabilis na pumasok at kumuha ng sunod-sunod na litrato mula sa iba't ibang anggulo. Malinaw ang mga litrato, hindi maikakaila ang ebidensya ng pangangaliwa ng tapat na asawa, ang manugang ng isang mataas na opisyal. Habang tinitingnan ko ang resulta, napangisi ako ng malamig. Kumpleto na ang ebidensya, kailangan na lang hintayin ang kanyang pinakamahalagang araw para ibigay ang sorpresang regalo na ito. Mabilis kong nalaman ang petsa ng kasal ni Rico at Darice. Dahil sa katayuan ng pamilya ng babae, ang kasal ay gaganapin ng bongga sa isa sa mga pinaka-eleganteng reception hall sa syudad na may daan-daang bisita ng mga kilalang tao. Ito ang perpektong entablado para sa aking palabas. Sa mga sumunod na araw, nagtrabaho ako ng walang tigil. Tinip ko ang buong recording ng pag-amin ni Rico, walang pinalampas na detalye. Ipinprint ko ang mga malalaswang litrato niya sa malaking sukat, malinaw. Pinagsama-sama ko lahat sa isang 65-page na presentation, isang matibay na akusasyon sa mga krimen niya at ng kanyang ina. Nagsimula ito sa masayang larawan namin noong magkasintahan pa kami. Sumunod ang kanyang mga karumal-dumal na pag-amin, ang mga bastos na litrato, at nagtapos sa larawan ng puntod ng aking ama at ang ultrasound ng aking hindi naisilang na anak na babae. Bawat slide ay isang kutsilyong inihanda ko para itusok sa kanilang mga mapagkunwaring puso. Dumating ang araw ng kasal. Pinili ko ang isang simpleng itim na damit na elegante. Mas makapal ang aking makeup, matalas ang pagkaka-eyeliner, at matingkad na pula ang aking lipstick. Hindi ako pumunta para umiyak o mag-iskandalo. Pumunta ako bilang tagapaghatid ng hustisya. Maaga akong dumating sa reception, nakihalubilo sa mga staff. Dahil sa pagmamasid ko noon, alam ko na kung nasaan ang control room para sa audio at lights. Sinamantala ko ang pagkakataon, pumasok ako sa maliit na kwarto kung saan isang technician lang ang abala. Nagpanggap akong organizer na mag-check ng wedding video. Habang sumasagot siya ng tawag, mabilis kong isinaksak ang aking ESC, kinopya ang aking file, at pinalitan ang orihinal na wedding video. Ang lahat ay nangyari sa loob lang ng 1 minuto. Mabilis ang tibok ng aking puso, ngunit hindi nanginginig ang aking mga kamay. Pagkatapos, tahimik akong umalis, nakisama sa mga tao, at humanap ng isang tagong upuan sa sulok para maghintay. Nagsimula ang seremonya. Si Rico at Darice, sa kanilang kasuotan, ay magkahawak kamay na umakyat sa entablado sa gitna ng masigabong palakpakan. Napakakisig ni Rico, hindi maitago ang kasiyahan sa kanyang mukha. Nasa tuktok na siya ng kanyang buhay, may karangalan at isang mayamang asawa. Sa tabi niya, si Darice, bagamat hindi maganda, ay puno ng kaligayahan ang mga mata. Naawa ako sa kanya, ngunit sinabi ko sa sarili ko, mas mabuti na ang masakit na katotohanan kaysa mabuhay sa kasinungalingan. Pagkatapos ng mga unang ritual, nagsalita ang MC. At ngayon, inaanyayahan ko kayong lahat na ituon ang inyong mga mata sa malaking screen para masaksihan ang matatamis na sandali sa love story ng ating bride and groom. Namatay ang mga ilaw at lahat ng mata ay nakatuon sa screen. Opisyal nang nagsimula ang aking palabas. Sa malaking screen, sa halip na mga romantikong larawan, ang unang lumitaw ay ang wedding picture namin ni Rico. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Si Rico at ang kanyang ina sa entablado ay natigilan, namutla. Ngunit simula pa lang iyon. Ang pamilyar na boses ni Rico ay umalinggaw sa buong hall, malinaw na naririnig ng lahat. Pinakasalan ko lang siya para sa karir ko. Bawat mapait na pag-amin, bawat masasakit na salita tungkol kay Darice at sa kanyang pamilya ay nailantad. Natahimik ang buong hall.
Nagpalit ang screen, at ang mga malalaswang litrato ni Rico kasama ang ibang babae sa hotel ay lumabas, pinalaki. Isang malakas na, ang narinig mula sa mga tao. Hindi na bulungan kundi mga pagtuturo na. Ang mga mapanlibak na tingin ay nakatuon sa nobyo na ngayon ay parang bato na sa entablado. Ang dati kong biyenan, puting-puti ang mukha. Nauutal siya, itinuturo ang screen, ngunit walang salitang lumalabas. At si Derice, ang nobya, parang dinurog ang puso. Ang masayang mukha kanina ay napalitan ng pagkabigla, sakit, at matinding kahihiyan. Tiningnan niya si Rico pagkatapos ang mga larawan at bigla na lang siyang bumagsak, hinimatay sa entablado. Ang ama ni Derice, ang makapangyarihang opisyal, ay hindi na napigilan ang sarili. Naging kulay ube ang kanyang mukha sa galit. Umakyat siya sa entablado hindi para tulungan ang anak, kundi para bigyan si Rico ng isang napakalakas na sampal. Walang hiya ka, niloko mo ang buong pamilya ko. Naging magulo ang resepsyon, umakyat ang pamilya ng nobya sa entablado, puno ng sigawan at murahan. Ang mga bisita ay nagunahan palabas, ang iba ay naiwan para manood. Ang pinapangarap na kasal ay naging isang malaking iskandalo. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik akong tumayo at umalis. Walang nakapansin sa akin. Natapos ko na ang aking misyon. Ang lamig ng hangin ay dumampi sa aking mukha, ngunit nag-aalab ang aking puso. Nagsimula na ang hustisya. Ang bagyong nilikha ko ay hindi huminto ng gabing iyon. Mabilis na kumalat ang iskandalo sa kasal, naging usap-usapan ng lahat. Ang dangal ng pamilya ni Derice ay nasira, at siguradong hindi nila ito palalampasin. Ilang araw pagkatapos, nakarinig ako ng isang malungkot na balita. Si Derice, matapos magising at harapin ang katotohanan, ay hindi nakayanan ang sakit at kahihiyan. Nagpakamatay siya. Nang marinig ko yon, bumigat ang aking puso. Gusto ko lang ilantad ang katotohanan, ngunit hindi ko ginustong maging ganito ang kahihinatnan niya. Biktima lang din si Derice sa trahedyang ito. Ang pagkamatay ni Derice ay nagdagdag ng apoy sa galit. Ginamit ng kanyang pamilya ang lahat ng kanilang kapangyarihan para pagbayarin si Rico. Agad siyang tinanggal sa kanyang trabaho. Ang mga dati niyang kaso ng paninirang puri, panloloko, at ang pagkamatay ng aking ama ay muling binuksan, gamit ang mga ebidensyang ibinigay ko. Dahil sa pressure mula sa pamilya ni Derice, hinatulan si Rico ng habambuhay na pagkakakulong. Ang lalaking minsan ay naging mundo ko ay gugugulin ang natitirang buhay niya sa loob ng 4 na sulok ng bilangguan. Ang kanyang ina naman, matapos masaksihan ang pagbagsak ng kanyang pinakamamahal na anak, ay tuluyan ng nasiraan ng bait. Ang sakit at pagkabigla ay naging dahilan para siya ay mabaliw. Natagpuan siyang pagalagala sa kalsada, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ni Rico. Dinala siya sa isang mental hospital. Tila lahat ng samaan ng loob ay natapos na. Nagbayad na ang mga may kasalanan. Tumayo ako sa harap ng puntod ni Papa, nagsindi ng insenso, ang puting usok ay umakyat sa langit na dala ang aking bulong. Pa, naipaghiganti na kita. Magpahinga ka na po. Inilapag ko ang isang pumpon ng puting bulaklak sa kanyang puntod, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Napakaraming bagyo na ang dinaanan ng aking buhay. Napakarami kong nawala. Ngunit ngayon, lahat ay nasa likod ko na. Hindi ko kakalimutan ang nakaraan, ngunit hindi ko hahayaang lunurin ako nito. Tumalikod ako at naglakad paalis, iniwan ang tahimik na sementeryo. Sa unahan, ang sikat ng araw ay mainit at malambing. Mabubuhay ako ng maayos para sa aking sarili, para kay Papa, at para sa aking hindi naisilang na anak na babae. Isang bagong simula ang naghihintay.